Gusto mo bang mag-business pero hindi mo alam kung ano ang iyong pipiliin? Gusto mo bang malaman kung ano ang magandang negosyo na pwede mong pasukin? Panoorin mo ito! Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel na ito. In this channel, matutunan nyo tungkol about money. Lahat tungkol sa pera. Paano palaguin ang pera? Paano pakitain bang pera? Paano natin manage pera? Paano ba tayo lumabas sa pagkakautang? If you like these topics, please do subscribe in this channel. Don't forget to click the bell button. Pag may mga bagong videos, manonotify po kayo kaagad. Nako, kung kayo po ay naghahanap ng isang magandang negosyo and start-up, sa taon na ito ay marami po talaga tayong options at pwedeng pagpiliin. Kung titingnan nyo lang po sa Google, baka ma-confuse kayo dahil milyon ang pwede nyong i-offer. Pero alam nyo, sa selection process po natin, ang ginawa ko po, ako na po ang nagbigay po ng nag-selection process. Ano ba ang patok ng mga negosyo dito ngayon sa Pilipinas? At allow me to help you in this video. Ano po makukuha nyo po? I will share with you the top 10 businesses that you should get into. Okay? Ano ba yung top 10 na negosyo na ito? Kung ready na po kayo, i-breakdown po natin to 3 industries. Tatlo pong industry about the top 10 na negosyo. Number 1 industry is what we call as food. Number 2, service. Number 3, online. Ulitin ko, food, service, online. Food, service, online. Tatlo pong industriya. Ang pag-usapan muna natin ay pagkain. Pagkain. Yung food industry po, bakit natin kailangan pasukan at bigyan ng importansya? Whether you like it or not, di ba? Ang pinakamalapit sa isang lalaki ay ang kanyang tiyan. The heart for every Filipino. We are a what? We love to eat. Nako, how many times do we eat in one day? More than 3 times, 5 to 7 times in a day. Apart from food, we are what? Nothing. Because food is life. Kaya nga yung food service industry, napakalaki po niyan. So, anong negosyo pwede mong pasukan? Number 1, the food manufacturing business or production. Kung ikaw ay gifted, magaling ka magluto, hindi ka lang magaling kumain, magaling ka magluto, 'di ba? Like leche flan, 'di ba? Mga chocolate cake, cupcakes, ganoon, 'di ba? Yung mga dessert, magaling ka doon. Pwede mong pasukan 'yan. At marami na rin yung mga tinatawag na emerging na chef na magagaling po na pwede ka na mag-establish ng sarili mong mga putahe. 'Di ba? Pwede ka munang mag-catering, from catering, pwede kang like for example, yung mga karenderya lang from start, 'di ba? And then from there you can turn it to a what? Restaurant in the future or cafes. So, in other words, yung food po, number 1 po yan. Napakaganda. Aside from food, yung manufacturing, Chinky naman, hindi naman ako magaling magluto. Hindi ako magaling mag-bake. O sige, di pwede ka pa rin sa food. So, food trading ka naman. When you say food trading, ikaw naman magbebenta. Finished product na siya. Alam mo, may mga iba, yun na talagang trabaho. Like, for example, may kakilala ko mga frozen na mga tocino, longganisa sa Pampanga at maraming nagdi-distribute yan nationwide. Meron din ako kakilala nagbebenta ng hotdog. Frozen product din yan. Kaibigan ko po yan. Matagal na siya sa isang company. Ay, naku, ang laki ng kanyang bahay. Bakit? Nasa food trading siya. Kinento nga niya sa akin, alam mo, Chinky, ano yung pagkain ngayon ng majority ng masa ngayon? Hindi na noodles. Hotdog na. Lalo na yung mga maliliit na hotdog. Sini-slice yan. Tapos maliit na maliit yan, di ba? Hanggang maliit yan. Tapos binubudburan na lang sa kanin yan. Pwede ng ulam yan. Oo nga naman, no? So that's the food. Number 2, second industry that we can get into is what we call as a service industry. Bakit po service industry? Kasi sa service po, ang kagandahan dito, ang puhunan mo lang dito ay sweat equity. Pawis, oras, effort, 'di ba? Pag nawalan pawis, effort, 'di ba? Anong pwedeng tulog, gising, 'di ba? May pawis ka naman, may effort, may energy ka na naman. So you offer your services. Ano yung mga services na pwede nating pasukan? Number 1 is what we call as a photography business. Maganda po 'yan, ha. Alam mo ngayon, especially, 'di ba, may mga Facebook, Instagram. Alam mo yung mga tao talaga mahilig na mag-selfie, mag-picture. Lahat po may cellphone, may smartphone na. 'Di ba? Ang importante hindi naman yung camera, Ang importante kung meron ka bang mata sa photography, nakukuha mo yung magandang angulo. 'Di ba? Ang ganda ng angle na ito.
'Di ba? Kung magaling ka, may eye ka. Just like my son, may eye yan sa photography. So nakikita ko talaga may potential siya for photography. Number 2, second type of yung isa pang negosyo natin in terms of service. Alam mo, isa pang pwede natin pasukan this year is what we call is laundry. Imagine mo, 3 to 4 hours of traffic every single day plus 8 hours of work. We're talking about 12 to 15 hours already of working time. Especially mga working moms, wala nang panahon para maglaba. Diba? So, they don't have any more time to do the basic chores like laundry. So, ang ginagawa, they're willing to spend. Nag-spend na sila para may maglaba na para sa kanila. Alam mo, laundry business is another profitable business nowadays, lalo na sa mga condominium units. Another pang sinatawag na service business na patok ngayon is what we call as transportation business. Diba? Ngayon kasi sa totoo lang, mas practical na po na mag-rent, let's say mag-ano ka, yung TNVS or mag-motor, 'di ba, yung parang habal-habal, 'di ba? Kasi ngayon sa totoo lang, sa tindi ng traffic, number 1, tapos ang hirap pa makahanap ng parking, nakaka-stress. Alam mo, mas practical na talagang kumuha ka. Kasi kung kukuha ka ng tinatawag natin na ng sasakyan, magkano rin gagasusin mo? Magkano parking mo? Magkano yung gasolina mo? May stress ka pa. Pero ngayon, may nagda-drive na sa'yo, di ba? Nagmomotor ka lang, di ba? Transportation business is another opportunity that you can get into. O, ito pang isang industry na hindi masyado napapansin, ha? Is what we call as the pet business o negosyo. Pang-anim na to, ha? Pang-anim na negosyo na sinishare ko sa inyo. Di ba? Alam mo, mga Pinoy talaga, we are what? Pet lovers, from aso and pusa. Lahat gagawin na po natin para sa ating aso. Alam nyo bang mas mahal pa ang gupit, mas mataas pa ang gupit ng aso kaysa tao? Grabe talaga. People will invest so much money for their pets, di ba? Yung food na kinakain nila. And another industry that we should look at also is the wedding and events coordination. Isa pa rin po yan. Unbelievable. Grabe na po. Masyado na po talagang nagiging commercialized na to. Di ba meron tayong tinatawag na prenup. Prenup na video, prenup na camera, and a photo shoot. Tapos mismo yung wedding day itself pa. Ay grabe, ang laki na po niyan. At isa pang industry na medyo hindi natin napapansin, yung tourism industry. Yun, isa pa. Yung mga kasi ang kagandahan din, tayong mga Filipinos, we're hospitable people. We love really to host people. So that's another opportunity that you can get into. Nako. Last but not the least na, may time pa naman tayo. Let's get right into it. Una, yung food industry. Number 2, service industry. Number 3, third industry that we should entertain is what we call as the online industry. This is one of the most celebrated industries today. Nako. Maniwala kayo, marami po mga nating nagpo-full-time job ngayon na po, nasa online na po. It's a telltale sign of the what's happening in the future. Oo, marami na pong kumikita sa online po. O, ano po yung mga negosyo? Pang-8 na pong negosyo na pwede nating entertain is what we call an online selling business. O, di ba? Magaling ka sa pagbebenta, hindi na talaga face-to-face kayo, online lang, ipopost mo na, pwede ka nang kumita. Ang dami ng social media platforms po nandun, di ba? Pwede ka magbenta ng pampuputi, pampapayat, pampakinis, pampaganda. Lahat tungkol about fashion. Ang dami na rin online platform. Yung mga selling platforms na pwede natin gamitin. May COD pa, may delivery pa. Ay, grabe po. Yun po isang maganda pong negosyo na pwedeng pasukin. Yung, lalo na pag nag-FB Live tapos nagbebenta sila, pwede rin po yun. That's another opportunity. Number 9, online blogging business. Napakaganda rin po. Alam, kung ikaw ay magaling na writer, oo, kung ikaw ay isang magaling ka sa camera, sa YouTube, di ba? Pwede kang kumita sa YouTube. Katulad nito, binabroadcast natin. Meron tayong tinatawag na AdSense. YouTube is paying us to subsidize our expenses so that we can produce more videos. I'm a YouTube talent also. That's another opportunity for us to earn. Or number 10, isa pa, ito pa yung number 10 na po sa tinatawag nating online industry, yung virtual assistant. When you say virtual assistant po, ito na po yung tinatawag natin na pwede kang maging social media manager. Magaling ka bang magsulat? Magaling ka bang mag-type? Magaling ka bang mag-transcribe? Magaling ka bang mag-organize? 'Di ba? Ikaw ba ay isang video editor? 'Di ba? Magaling ka bang mag-track ng expenses? Magaling ka bang bookkeeper? Hindi man nagigets nyo? Pwede nyo nang ibenta ngayon ang iyong kakayanan, iyong karunungan in order for you to make money online. Guys, ito lang FYI lang. Kaka-release ko lang ng aking December payout sa aking mga online staff. Oo.
Ang aking online staff, na-shock talaga ako. Grabe talaga. I have 40 people who are working for me virtually. They stay from home. They stay at home. But they earn. What you call this graphic artist, one of them is in Iloilo. And the other one is in Cebu. Yung isang sa technical ko. Tapos yung video. Basta 40 po sila. Nasa bahay lang po. And the highest, one of the highest check that I wrote, okay, in 1 month for one person as my virtual assistant was 80,000 pesos. 80,000 pesos. He works from home. Grabe. Hindi nata-traffic, di ba? Hindi naliligo, hindi nagsisipilyo. So they really work from home. So this really works. If you're a graphic designer, if you're an artist, you're good at something that you can electronically deliver, this is the work for you. Very much for tuning in to this channel, watching this channel. If you like this session of ours na kanina pinag-usapan po natin, ano po yung mga top 10 businesses na pwede nyong pasukan this year? Nako, pumili na kayo. I-share nyo rin to sa mga friends nyo para matuto rin sila. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always Chink positive.